linggong ito ay pagninilayan po natin ang tungkol sa kapangyarihan at otoridad. Sa ating ebanghelyo narinig natin na ang Panginoon ay nagalit sa mga Pariseo at mga Eskriba. Sino ba ang mga Pariseo at mga Eskribang ito? Sila yung mga leader sa Israel nung panahon ni Jesus na sila ang nagtuturo, mga eksperto at sila ang nakakaalam tungkol sa batas. Subalit alam natin na dahil sa kanilang pagmamakataas, gumawa sila ng paraan at sila ang dahilan ng pagpatay kay Jesus. Pinatay nila si Jesus. Kaya ang sabi ni Jesus dito ay, sundin nyo ang kanilang mga turo, pero huwag nyong susundan ang kanilang mga gawa. Mga kapatid, ano po ito sa atin sa pangkasalukuyang panahon? Nasaan ang kapangyarihan at otoridad na ito? Ito ay binibigay sa atin sa iba't ibang mga pamamaraan. Kayong mga magulang, may kapangyarihan kayo at otoridad sa inyong mga anak, sa inyong mga pamilya, di po ba? Kaming mga pari, ang mga obispo, nung inordinan kami ay binigyan ng kapangyarihan at otoridad sa simbahan. Ang ating mga naglilingkod sa bayan, katulad ng mga kapitan at mga kagawad, ang ating mga mayor, governor, ang ating mga congressman at ang mga senador, lalong-lalo na ang presidente ng Pilipinas. Ang mga nagtatrabaho, kung kayo ay manager sa iba't ibang mga fast food chain, sa ibang mga kumpanya at napakarami pang iba. Tayo ay binibigyan ng kapangyarihan at otoridad. Ang tanong sa atin ay, paano ba natin ginagamit ito? Tatlong bagay po ang pagninilayan natin tungkol dito. Una, kung ano man ang kapangyarihan at otoridad na meron tayo, keso ikaw ay kagawad, magulang, o congressman, mayor at presidente ng Pilipinas, kaming mga pari, una, ang lahat ng ito ay pahiram lamang sa atin ng Diyos. Galing ang lahat ng ito sa Diyos. Naalala niyo ba, nung nasa harapan si Jesus, sa harapan ni Pilato, ang sabi ni Jesus sa kanya, ang kapangyarihan mo ay galing yan sa aking Ama. At ganon din naman tayo, di po ba? Lahat ng kapangyarihan at otoridad natin ay galing sa Diyos. Kahit na sabihin natin na pinagtrabahuan ko yan, deserve ko yan. Ako, bago ako nagang pari ay halos 11 taon na ginugol ko sa paghahanda. Pero bigay ito sa akin ng Diyos, regalo sa akin ng Diyos, katulad ng ating mga responsibilidad at ng mga kapangyarihan natin. Pangalawa, kung ito ay binibigay sa atin, para saan ba ang kapangyarihan at otoridad? Ito ay para gamitin natin sa paglilingkod. Kaya ang tawag natin sa mga naglilingkod sa atin ay mga servant leaders. Una, servants bago sila naging leader. Sapagat ito tayo sa ating mga tao na gagamitin natin ito hindi para sa ating mga pansariling ambisyon, lalong-lalo na ngayon, pagkatapos pa lang ng barangay election. Hindi ito para sa ating kapakanan, kundi ito'y para paglingkuran natin ang iba. Kaya kung ano man na kapangyarihan ang meron tayo na binibigay at pinapahiram sa atin ng Diyos, ito ay dapat gamitin natin sa tama. Hindi upang iluklok natin ang ating sarili,
para sa ating pansariling ambisyon. Pangatlo, mga kapatid, katatapos lang ng Synod on Synodality sa Roma at alam nyo ba na ako ay bahagi ng Synod dito sa Pilipinas kasi miyembro ako ng National Synodal Team. At simula pa sa pagkonsulta natin sa dioceses, sa Metropolitan, National hanggang sa Asian Synod, alam nyo ba na ang isa sa boses na umaalingaw-ngaw sa Synod ngayon ay ang tinatawag natin na clericalism. Ulitin ko, clericalism. Anong ibig pong sabihin ng clericalism? Na ang mga pari natin at ang mga nagtatrabaho sa loob ng simbahan at ang mga laiko na kayo, yan, ay ang iba sa atin o ang karamihan ay naghahari-harian sa loob ng parokya, ang mga kura-paroko, ang mga obispo, ang mga manager sa bangko, ang mga nagtatrabaho sa mga fast food chain, ang mga congressman natin. Para bang kung ikaw ay isang obispo, parang ang diocese ay isang kaharian mo. Kung ikaw ay isang pari, ang parokya ay parang ikaw ang hari. O kung ikaw ay nasa loob ng isang manager ka ng isang bangko o ng kumpanya, parang ang lahat na yung nasasakupan ay parang mga alipin mo. Ang tawag po natin dyan, clericalism. Clericalism. Ito ang isang umaalingaw-ngaw na boses sa synod natin ngayon. At ito ang turo sa atin ng ating Panginoon sa linggong ito. Kung tayo man ay binibigyan ng kapangyarihan at otoridad sa iba't ibang pamamaraan, sa inyong mga pamilya, sa akin bilang pari, sa atin sa politika, sa mga pinagtatrabahuan natin, ulitin ko po, una, galing yan sa Diyos. Pahiram lang sa atin yan. Pangalawa, na dapat ito'y ginagamit sa paglilingkod sa iba. Pangatlo, hindi ito para sa ating mga sarili. Huwag tayong maghari-harian sa pamilya, sa pinagtatrabahuan natin, sa parokya, sa dioceses, at sa Pilipinas. Hindi po ibig sabihin na porket ikaw ay senador o congressman o presidente ng Pilipinas, ang Pilipinas ay paghahari mo. Hindi po. Nandyan ka lang, ilang taon ka lang mauupo dyan, dapat gamitin natin yan para sa kapakanan ng iba. Kaya mga kapatid, sa linggong ito, salamat sa Diyos. Pasalamatan natin siya sapagkat ginagawa niya tayo ng mga servant leaders sa iba't ibang mga pamamaraan. Gamitin natin ito sa tama. Sapagkat isang araw, pagpunta natin sa harapan ng Diyos, tatanungin tayo niya, ano ang ginawa mo sa kapangyarihan at autoridad na pinahiram ko sa iyo?